ng bagong henerasyon na wala namang silang kaso na maipapakita dito sa, like katulad kay kapapanood ko lang kay Bernadette Herrera na sinasabi ng tagapagsalita ng COMELEC na kaya sila hindi maiproklama dahil ito daw sila ay may nagreklamo o may nagkaso. No, sinihingi yung complaint, wala silang maibigay. Secret lang daw ito. Dahil ito ay may mga sensitibong mga information chuba-chucho. Ito po lahat ay kadyutahan, harassment na ginagawa sa mga party list, katulad ng dalawang ayaw nilang iproklama, Duterte party list at BH party list. Ito po ay paglilinlang. Itong drama-rama ni Marcos Jr. na kunyari, nanawagan siya na mag-resign, na lahat, mag-courtesy resignation kayo. Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin yan. Even though ginawa yan ng mga past administration, not only ito si Bangag, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nalala nyo, may panawagan din si Pangulong Duterte doon, yung patungkol doon sa, I believe, yung sa pulburon, sa PNP, yung mga sangkot doon sa pulburon. Pero sa part ni Pangulong Duterte, yung kanyang pagpanawagan doon na mag-resign itong mga nasasangkot sa pulburon or else, 'di ba? Kayo ay talagang parang binibigyan pala ng tsansa. Yung sa part ni Pangulong Duterte, direct yung target niya PNP. O ito, kasi ito, mga sangkot dito, yung mga jutang ginines kung sino man yan. Parang binigyan yata niya, kung tama pag-aalala ko, ng ultimatum na pag di kayo nag-resign, diba? Ito, parang, binibigyan pa niya ng pagkakataon, na magbagong buhay siguro itong mga ina-point niya and everything. Pero sa kay Bangag, isang teatro, isang palabas lamang, na kunyari, sunod-sunod sila nag-resign. Diba? Although hindi pa lahat. I believe yung isang bobo na si Gadot, kapit toko. Kahit ever since, diba, binlag ko yan. So, ang kasi Lisa Tanas dyan kay Gadon. Palibasa, pareho silang butlog ang mata. Diba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang butlog, galit sa kapwa butlog. Diba? Ngayon, ito po ay mga dramatization 101 lamang ito. At dahil dramatization 101, since nakikita ninyo, ito ay kaletsehan lamang. Hindi ito sincere na kunyari, lilinisin niyo yung gobyerno, Itong mass resignation, eklabush. Diba? Sabi ko nga, ito ginigage din ni Bangag na sino kaya yung sino kaya dito ang parang, alam mo yon, yung uto-uto sa akin. Na kahit nakikita na ako ay si Bangag, nakikita si Bangag ay nagpupulboronic, sumisinghot and everything, 'di ba? Titingnan ko dito kung sino ang mga suwail dito, ganyan. So yan ang natin diyan, mga pablangga. Yan ang nakikita natin diyan. At dahil nga ito pag damage control also, bago tayo pumunta kay Barojas at saka dito kay Ochoa, damage control also doon sa matabil na dila ni Toby Tiangco, na I believe it's intentional niya sinabi, kasi nga nagbabakbakan sila sa, I mean, gusto niya mag-speaker, di ba? Yan yung mga nai-report. Kaya sinisira niya itong si Romualdez. Kaya sabi ko, magbakbakan sila, magkagatan sila kung anong gusto nila. Pero etong mass resignation, isa lamang ito panakibutas o pag-divert, pag-cover up, okay, para mawala mga kababayan, para mawala yung inyong focus doon sa revelation ni Toby Tiangco na gumastos ng 10 billion ang alyansa ng mga malalansa during election gamit ang pera ng bayan, pero hindi naman pabor sa kanila yung resulta na gusto nilang resulta, 'di ba? At then na-booking doon na binayaran ng Bangag administration gamit ang pera ninyo, pera ng bayan, ang mga buwaka ng GNMS na mga kongresista pinagbabayaran, di ba? 150 million, may 6 million na lumabas na figure, may 1.5 na cash and everything. Di ba? So, ito yung diversionary. Okay? So, ngayon, tinetest ni Bangag yung, yun nga, sabi ko nga kanina, kung sino yung sino ang tatango-tango hanggang sa dulo ng walang hanggan. So hindi po ito kasi may sinabi ang anong channel 'yon
News 5, parang hina-highlight nila na, ginawa din naman yung mga Duterte ito eh. Di ba? So, ganon. Ang kay Pangulong Duterte, during that time, not after 3 years, di ba, nang maupo na siya. I think, kung di ako nagkakamali, right there and then, 2017 or 2018, basta ilang beses siyang nagano eh. Ilang beses ang Pangulong Duterte, I think 2016, kung naalala ninyo, ay dahil nga dun sa Polboronic at mga issue ng corruption sa PNP. That was 2016. But right there and then, napag-upo niya. Hindi yung ngayon pa lang, like after 3 years, sasabihin niya, tignan natin, reformahin natin dahil, yung iba hindi nag-function, dapat ang serbisyo para sa taong bayan. If you compare, dahil pinipilit ng media na i-compare ang Pangulong Duterte, dito na nanawagan din naman ang Pangulong Duterte sa ganito. Hindi po lahat ng gabinete, di ba? Ang pinanawagan ni Pangulong Duterte, 2016, 2018, about, again, yung issue sa pag-smuggle ng sinisinghot na Polboronic. So, mayroong target agency, not the whole government. Kasi kung totoo ito, alam nyo, kung totoo ito, yung kanyang drama-rama na gusto niyang mag-resign itong mga tao, itong mga jutang genimis na ito. Pwede magkaroon ng collapse of government and failure dun sa mga of course mga social services. Pero actually failure naman eh. Whether mag-resign yung mga yan o hindi, failed naman yung social services. Meaning, hindi naman nakakarating sa taong bayan ng serbisyo dahil wala namang serbisyo. So sa case ni Pangulong Duterte, tinatarget niya ang bawat institusyon, not bawat, a particular institution like Bureau of Immigration, dun sa bribery pastilla scam. Diba? Naalala niyo yon? Pinag-resign din ni Pangulong Duterte yung mga yung immigration officials doon . So lahat ito, ginawa hindi sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng cabinet kailangan magkaroon kayo ng courtesy resignation kasi kailangan ko ng reforma, Malayo, mga kababayan, malayo ang Pangulong Duterte kay bangag. Unang-una, si Pangulong Duterte hindi sumisinghot. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte, meron siyang specific target, meron siyang specific na departamento ng gobyerno dun sa specific issue. Dun nga, sa Polboronic. Pinanawagan siya sa PNP. Dun sa Bureau of Customs. Diba? Yun ang ginawa niya. Si Bangag, nanawagan buong cabinet. Tapos kunwari, nag-forward naman ng mga resignation right away. Ang tanong, yun ba ay effective immediately? O depende? May nakasulat ba doon na, resign na ako today, ganyan. Ano ba nakasulat dyan? Wala. It's all palabas lamang. Para di na kayo nasanay sa kajotahan ng buwakan ng inang addictus pulmoronic na ito. Ginagago na kayo lahat. Di ba? Puro pang gagago ito. Malayong-malayo ito kay Pangulong Duterte. If you compare, News 5, yung mga jutak nyo, pakabungkal nyo nga yan, hindi nyo ginagamit yung jutak nyo. Hindi nyo ini-educate ang publiko kung anong pagkakaiba. Hindi lang, ginawa din ito ni Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, napaka-clear. Okay? Malinaw pa sa sikat ng araw o sa puting ikinula na may mga issue dito sa mga departamentong nabanggit. Yun na nga, PNP, Immigration, Bureau of Customs. Kay Bangag Jr., well, maybe, no wonder, kasi walang specific issue ng corruption kasi buong Polboronic government nga naman ay corrupt. Yan ang katotohanan, ay simbolo ng corruption. Si Pangulong Duterte, diretsahan, straightforward, straight to the point. Ganon, PNP, kayo mga hinarap dyan, Kay Bangag, courtesy, chuchu-chuchu, Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, etchos lang yan. Kasi tatanggalin, yung iba dyan naman talaga, yung iba dyan tatanggalin kasi ipapasok itong meron talaga dyan na ayaw niya. Kaya lang, dahil walang bayag si Bangag. Wala siyang bayag. Hindi siya straightforward dahil hindi naman siya nagpapatakbo. Okay? Wala siyang ka-balls-balls. Alam niyo naman, di ba, yung partner ni Lisa Tanas dyan, na si Jojo Ochoa, si Paquito Ochoa, na dating Little President o Executive Secretary ni Noynoy. Isa yan sa, hindi isa,
Siya ang savior noong 2012. Naalala niyo kung anong susunod kong sasabihin. O sige nga, tignan natin. Okay. Balikan natin. Tignan natin sa komento. Ngayon, ito ngayon ang mga nakakarating sa atin galing sa mga juting ahas natin. Okay? Hindi natin alam kung gagawin ni Bangag kasi alam niyo naman yan kapag in-expose natin, biglang ay para ano, tama si Edney Calixto, tama, PIDEA leaks. Remember PIDEA leaks? Binuking ni Agent Morales na nung ire-raid na nila ang condominium, okay, ni Maricel Soriano, diyan sa 46C ba yun, mga kababayan? Tama ba yung number ko? Basta sa condo niya. Ngayon, mga kababayan, Agent Morales buhay na witness. Sinabi niya sa Senado na si Paquito Ochoa ang nag-intervene, di ba? Para hindi matuloy ang raid kay Marcos Jr. kasama si Maricel Soriano na sila ay nagdudurog ng white powdery substance. So kaya ang laki talaga ng utang na loob ni Bangag Jr. kay Ochoa, Rockwell. Yeah, Rockwell. Thank you, darling. Dami kami. Sa dami ng issue natin doon, kaya talagang patulungan nyo. Okay? Was it? Okay. Basta yun. Ayan. Ngayon, yan ang nakakarating sa atin. Dahil nakikita nyo naman na Pulawan is talagang magkakampi na sila. Yung mga Dilawan na kumukutya na nakikipaglaban, yan. Sabi ni She, okay, mamaya na yan, She. Babasahin natin yan. Yung, ano? Okay. So, yung mga tawag dito, yung, balik tayo dun sa PIDEA leaks. So, kaya ito, mga kababayan, ito yung mga utang na loob, although bayad na naman si Bangag. Dahil si Paquito Ochoa, di ba matagal na natin inulat to sa inyo, nandiyan lang yan sa Malacanang patambay-tambay. Yaan ay nasa puwet lagi o sa kipay lagi ni Lisa Tanas. Nandiyan. Dahil nga sinave ni Paquito Ochoa, dating Executive Secretary ni Noynoy, si Marcos Jr. na mahuli na siya ay talagang talamak ang kanyang addictus benedictus sa ipinagbabawal na pulboron. Yan ang katotohanan. Kaya no wonder ay nagkakaroon ng mga dramatization 101, nakahanap na siguro ang utos ni Lisa, magkunyari, mag-mass resignation ka para maipasok natin si Jojo at saka si Mar. O, di ba? Paigop-igop, pagpabuhat-buhat ng sibuyas, pakain-kain ng, di ba? Remember that? Marojas, pabuhat-buhat ng sibuyas, mga dramatization. So yan po ang usap-usapan. At nakakapasok pa rin yan sa aking mga panaginip. Right? Paki-block nga yung mga nagtitread, dyan, Zorro, yung mga paulit-ulit na walang katapos ang comment. Okay, di ba? So yan mga palangga, ang ang kwento sa likod ng kadramahan ni Bangag Jr. 'Di ba? Alam niyo ba? Akala nila siguro bibilib kayo, ay ang galing ni Bangag. Ay abaw, nanawagan, Alam niyo, lalo lang tuloy nasusuka ang taong bayan at lalong naliliwanagan ang taong bayan dito sa harap-harapang dramatization 101 at pag-manipulate, pag-control ng naratibo sa social media, sa mga media, na kunyari ito ay para sa cleaning, di ba? Ng gobyerno. Hindi na yan malilinis. Ang dumi, pumapasok hanggang sa mga kipay. Okay? At saka mga buli ng mga, well, anyway. Di ba? So yan mga kababayan, sobrang dumi na hindi na malinis unless na si Bangag ay tanggalin ninyo. At siya ang pag-resignin ninyo. 'Di ba? Taong bayan ang sasagot, ginagago kayo. 'Di ba? Kung totoong lilinisin ni Bangag itong gobyerno ninyo, dapat pinanagot niya yung 5,500 flood control kung saan napunta. Pinanagot niya kung sino nag-author kung bakit zero budget ang PhilHealth.
Well, sila nga lahat yan. Paano niya panagutin ang sarili niya? Panagutin niya yung smuggling dyan sa Bureau of Customs na pamilya rin niya ang nagpapatakbo. Hindi ito malilinis hanggat nandyan si Marcos Jr. na addictus benedictus, addictus, at ito ay authenticated dito sa Los Angeles, California. Paulit-ulit natin yan. So itong Dramatization 101 nila, mga kababayan, ito ay isang diversionary optics, kung ano-ano pa, name it. Polvoronic ops. Diba? Matagal na may krisis ang Pilipinas pagpasok pa lang niya. Diyan pa nga lang ulit-ulitin natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Eh, hindi ba ano bang nararamdaman ninyo? For 3 years, ngayon lang niya lilinisin? Tapos kunyari, nag-resign naman ng mga buhakan ng Genimes. Nagkaudsundo na mga yan. Ganyan ang drama ni Lisa Tanas. Aba, kunyari magnawagan ka, ganyan-ganyan. Biga-biga, mass resignation, chuchu. Oh, ganun yan. Strategy din. Ba't ko kilala si Lisa Tanas? Eh, buhakan ng inakasama ko yan sa paglaban namin sa electoral protest. Alam ko ang bitukan yan, madumi. Buong pagkatao ni Lisa Marcos ay mabaho pa sa imbornal. Kulang ang buhay ni Lisa Tanas Marcos, ni Marcos Jr. Kulang ang, kung ibabalik natin, yung mano-manong paggurgur sa kanila parusa. Diba? Noong unang panahon, ang parusa ay mano-manong gurguriog. Diba? Oh. Kulang yan sa ginagawa nilang paglolopang daraya sa inyo. So itong mass resignation, itong kapjotahan, huwag kayong matuwa dito dahil hindi ito totoo. Para lang nila, i-avoid yung kanilang mga scandalous. Oh, yung mga scandalous. Speaking of scandalous. Hindi pa nga napapanagot yung ginurgur dyan o nagurgur sa loob ng Malacanang na in-expose natin na PSG. Ang dami. Hindi nga napanagot si Michael Ma, nandyan pa. Si Michael Ma, paulit-ulit, ayan, kaya nga nananawagan daw kay Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson yan, nasa kanyang privilege speech na yung inappoint ni Marcos Jr. na si Michael Ma, si Jung, nagalaging kasama ni Lisa Tanas. Ginawa pang special envoy na wala pong black and white. Walang papel na ipinakita sa buong Pilipino, wala. Pero ang media ay tahimik. So kung gustong linisin ni Bangag Jr., linisin niya muna ang kanyang sarili. Uminom muna siya ng, uminom siya ng Zyke, Lon. Di ba? Uminom ka niyan, Bangag. Para sakaling malinis mo ang iyong sistema. Uminom ka niyan, masarap yan. Di ba? Para malinis mo talaga ang iyong sarili. Linisin mo para matanggal yung matanggal yung strain, okay, ng polvoronic para once na mag-polvoronic test ka na, malinis ka na. Oh, di ba? Ang PCSO, tignan nyo, wala na. 436 million, 36 winners ang maanumalyang pagpapanalo na hindi nyo naman alam, di ba? Kung sino talaga yung nananalo. Yung pagpalit ng, ng damit ng nanalo, okay? Na inamin mismo, nilangka, na pinagpalit niya yung damit. Diba? Kasi para daw hindi maano ng kapitbahay. Putang ina, ginagago na kayo. Tanga pa rin kayong mga pulawan kayo. Hindi kayo kasali, palangga, diba? Yan yung maanomalya. Ginagago na kayong lahat. Kaya kung gusto talagang maayos sa buhay ninyo, si Bangag ang parisay ninyo. Paalisin nyo sa dyan dahil ginagastos nila ang pera ninyo. Dinadala nila kung saan sa mga offshore accounts. Kitang-kita at sinabi na mismo yan ni Amy Marcos Mangga na hindi si Bangag Jr. na kapatid niya ang nagpapatakbo sa bayan ninyo. Ngayon, ang mga Pulawan, tatanga-tanga pa rin. So ngayon, dati ang mga Pulawan, di ba tayo galit na mga Pulawan kasi I'm not Pulawan anymore. Right? Galit na galit sa mga Marcos, Magdanaka. O ngayon, tingnan nyo, abangan nyo si Maroas, abangan nyo si Ochoa. Yan, kung hindi yan babawal, siguro sasabihin naman ni Lisa Tanas, naku, binlog na naman ni Maharlika. Ganyan-ganyan. Mag-change strategy tayo para magbuka siyang fake news. Di ba? Yan, mga kababayan.
Yan ang mga susunod dyan. Tapos titirahin si Sara Duterte sa 125 million na hindi nila napatunayan na yun ay nilustay. Pero ang malinaw na 10 billion tumataginting, recent lang yan, na inexpose ni Tobit Tiangco na ginastos sa eleksyon para pambayad sa tao, pagbili ng boto. Tahimik kayong mga pulawang, mga gunggong. Mga alpot patotot, nami pang guliton ang lokiton ang mga latbi nyo. Tahimik kayo sa 10 billion. Tahimik kayo doon sa sinabi mismo Tiangco na binayaran o binigyan ng pera ang bawat kongresista sa form of ayuda. Harap-harapan, nagpapakamangmang pa kayo. Kaya wag na kayong umasa na asenso ang Pilipinas hanggat hinahayaan niyo si Marcos Jr. na sumisinghot diyan sa Malacanang. Yan ang katotohanan. Wag na kayong mangarap na meron pang bukas. Dahil patuloy kayong haharasin, gigipitin, katulad na lamang kung kayang gipitin yang si Bernadette Herrera, bagong henerasyon. Alakalain mo sasabihin ng COMELEC, hindi pwedeng i-proclaim yung kanilang party list kasi merong reklamo, may kaso. Hinihingi yung kaso, walang maipakitang kaso, secret daw. Anong kaputang inahan niya? Secret? Katulad ng ginagawa sa akin, di ba? Well, you know na my case. Secret, tanim kaso, katulad ng ginawa kay distressed mother. And by the way, I think, yeah, a distressed mother, sa hindi nakakaalam, bago pa po ang, nung in-expose ko yan, yung si distressed mother na pinakidnap ni Lisa ang dalawang anak sa Turkey. Gusto ko lang sabihin ngayon, I think it's good to say na dahil tapos naman ang eleksyon, I would like to thank Attorney Vic Rodriguez. Hilingin po sa inyong kaalaman, si Attorney Vic Rodriguez po ay isa sa nilapitan kong mag-advise kay Sheena, kay distressed mother. At lingid din sa kaalaman ninyo ay nilapitan ko si Attorney Vic Rodriguez para represent yung bumaliktad. 'Di ba? Si Mr. Vicente Cunanan. Bumaliktad, 'di ba? Bumaliktad sa kanyang kasinungalingan. Si Attorney Vic din po ang tumulong ng walang pisong binayad yon para sa kanyang kaso at na-dismiss yung kaso. Attorney Vic, alam ko ayaw mo to, but I have to say this. Okay, paminsan-minsan, ayaw ko din makinig sa nagsasabi, wag na, ganito, baka sabihin election. Wala nang election. Yun ang para sa kaalaman ninyo. Lahat ng inapi din yun si Vicente Cunanan, kaso lang, nilamon ng kanyang prinsipyo. Yan po, mga kababayan, ang mga pinakidnap ni Lisa Tanas na dalawang bata sa Turkey. Kung gustong linisin ninyo ang gobyerno, panagutin nyo ang AFP, panagutin nyo ang DOJ, panagutin nyo ang embahada sa Turkey, panagutin nyo lahat dahil hindi biro ang pangidnap sa dalawang batang minor de edad na inagaw sa piling ng kanyang ina na ang may pakana ay si Lisa Marcos, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin Jr., si Maria Lourdes Barcelon na asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., isa at iba pa. Paulit-ulit kong sinabi yan, 2023 ko pa sinabi sa inyo. But again, gusto ko pasalamatan ang mga taong nilalapitan ko ng mga tulong, di ba, na mag-represent dito. Ano sabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan? Kung naalala ko, nagkaroon kami ng conference meeting kasi nilalapit ko. Naaawa ako eh. Sabi ni Attorney Vic, mahirap manalo ngayon, Maharlika. Kasi hawak ng, nandyan pa ang Marcos government. Baka mali yung pag-asa. Pero ganun yung konteksto, mga kababayan. But Attorney Vic, thank you so much for helping Sheena. And thank you so much for helping Mr. Cunanan. At least, na-dismiss yung kaso niya nang wala siya binayaran na piso kahit sa'yo. At yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi lahat ng tao ay may paninindigan. Ang mga tao katulad nito, mga kababayan, na nakipag-alyansa kay Bangag, na kunyari mag-resign muna kayo. Sabi ko nga, lumang tugtubi na yan. Mga kababayan, ito'y isa lamang na pagkukunwari ni Bangag Jr. para kayo ay linlangin. Di ba? Sabi nga na nabasa ko kanina dyan, yes, sinabi ko na yun, loyalty test din. Kaya nga, titignan niyo kung sino yung Jasong Julul
na pwede niyang patuloy na pakainin ng pakainin ng milyon-milyong pera ng Pilipinas. So makikita natin, itong si Ochoa na ito, talagang sanggang dikit ni Lisa Tanas sa kanyang most, na law firm. At napag-alaman pa nga natin dyan, alam mo kung mas next na administration, dapat paimbestigahan kasi ayon sa nakarating sa ating report, ang hinahawakang kaso ng most na yan, dati ni Lisa Tanas at ni Ochoa, ay ang mga malalaking sindikato. So tingnan natin. Diba? Excuse me. So mga malalaking sindikato. Diba? Tingnan natin kung sino-sino yung mga it takes someone na may courage to fight for what is right. Ang dami pong problema ng ating bayan. Ito ngayon ang problema na yung mga dilawan na kinutsa-kutsa ng mga pulawan na nga ngayon sila, ay magkakasama na sila dahil ito ay mga walang Mga walang prinsipyo. Paano ka magkakaprinsipyo? Diba? Tuwang-tuwa ang mga dilawan, galit na galit. Ang pinaka-love ko lang na dilawan, andyan sino ba yon? Si Palangga. Attorney Guanzon. Alam mo, kaya ako nang binoljak-boljak yan dati si Attorney Guanzon. Dahil nga nagningiwi-ngiwi siya. Pero tama si Guanzon. At siya lang ang nakikita ko nag-iisang pinklawan, dilawan na may paninindigan. Diba? May paninindigan na hanggang ngayon, pinanindigan niya na Adictus Benedictus itong si Bangag Jr. O, di ba? Yan mga kababayan. Tapos ano sasabihin nila? Courtesy resignation. Di ba? Walang puwang ang mga tamad at kurang.